Purihin ang Diyos, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay schedule para sa ating pong online prayer meeting at nagagalak tayo sa mga pagkakataon tulad nito na tayo po ay magkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa atin pong pananalangin. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tunay na siya ay tumutugon. Napakadami po na mga karanasan na mga testimonya ng pagtugon ng ating Panginoon. Nagpapakita lamang at nagpapahayag na ang Diyos natin ay buhay, gumagawa hanggang sa ating kapanahunan. Ngayon po tayo po ay babasa ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may Biblia, buksan po ninyo dito po sa aklat ng Awit, 143, mga talatang 1 hanggang 11. Psalm chapter 143 hanggang pong chapter 1 verse 1 hanggang 11. Ito po ang kategorya po nito ay individual lament, o penitential psalms. Dito po sabi, "Dinggin mo o Yahweh ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo ang lahat, kami ay salarin. Ako ay tinutugis ng aking kaaway, lubos na nilupig ng aking kalaban. Sa dilim na dako, ako ay nakulong, tulad ko'y patay na, mahabang panahon. Ang kaluluwa ko'y halos sumuko na, sapagkat ang buhay ko'y wala ng pag-asa. Araw na lumilipas, aking nagunita at naalala ang iyong ginawa. Sa iyong kabutihan, ako ay namangha. Ako'y dumalangin sa nataas ang kamay, parang tuyong lupa. Ang diwa ko'y uhaw. Nawala ang lahat ng aking pag-asa. Kaya naman Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ika'y magkubli, baka ang hantungan, ako ay ituring na malamig na bangkay. At ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga, ipinagunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin sa iyong hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Iligtas mo ako sa mga kalaban, ikaw lang, O Yahweh, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad, iligtas mo ako sa mga bagabag. Laging pinagpapala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ano po ang atin pong gagawin sa panahon na ang problema natin ay sobrang napakabigat at dumating sa kalagayan na lampas na sa ating kakayahan at halos mawala na tayo ng pag-asa? Ito po yung pong karanasan po ni David. Ipinahayag po niya yan dito po sa verses 3 to 4 at verse 7. Tingnan po natin ulit. Sabi doon, ako'y tinugis ng aking kaaway, lubos na nilupig ng aking kalaban. Sa dilim na dako ako'y nakulong, tulad ko'y patay sa mahabang panahon. Ang kaluluwa ko'y halos sumuko na, sapagkat ang buhay ko'y wala ng pag-asa. Sabi doon sa verse 7, nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, O Yahweh, ako'y dinggin mo na. So makikita ho ninyo yung expression ng kawalan na ng pag-asa. Dumating sa sukdulan na talagang saan man niya tingnan ay wala na talaga siyang magagawa. Yung pong expression na naririto po na sinabi, dahil sa kanyang kalaban, ang kahalintulad niya, siya po'y nasa dilim na dako na parahong patay. Parang kanya pong sinasabi, ano pa ang reason para mabuhay? Di po ba ganyan ang kalagayan ng isang nadidepress? Di po ba ganyan ang kalagayan na talagang emotionally siya po ay down? Ano pa ang reason para mabuhay? Tiningnan ko po, akin pong tiningnan yung pong sitwasyon na kung saan ano ba yung pinaka lowest,
na pangyayari, lowest part ng buhay ni David, na talagang nakita niya na siya po ay mawala ng pag-asa. Ang napansin ko po doon sa background na kaniyang naranasan noong nakaraan, ang isa sa pinakamahigpit, na talagang sitwasyon na kanyang hinarap ay yung pong siya po ay hinahabol nito pong si Saul para para patayin. Sapagkat naroon na po yung inggit sa puso ni Haring Saul. At ang sabi po nung pong hinahabol, araw-araw hinahanap niya si David. At dumating ang point, naglakbay po si David kung saan-saan siya napunta, maging sa yungib ng Adula, makikita ho natin. At nung po nga sinalubong siya ng pari, yan sabi po ay siya po ay nanginginig, At nung mabalitaan, na doon nagpunta si David, kung hindi ako nagkakamali ay sa Nod, ang sabi ho doon ay pinapatay po yung pong mga pari doon, napakadami, I think 85 na mga pari sa lungsod na yon ang pinapatay. At hindi lamang yon, sabi po dito po sabi sa 1 Samuel chapter 22 verse 19, at ipinapatay rin ni Saul ang lahat ng mga taga-Nod, isang lungsod ng mga pari, mga babae at lalaki, mga bata at mga sanggol, mga baka at asno at mga tupa. Ang sabi ho doon ay sa verse 18, kaya si Doeg ang inutusan ni Saul na ikaw ang pumatay sa kanila. Sumunod naman si Doeg at ng araw na yung pinapatay niya ang 85 paring nakasuot ng ephod. So makikita ho natin sapagkat nakaharap nito si David at nabalitaan po ni Saul, at sa galit ni Saul ito po ang mga binalikan. At naglakbay sa iba't ibang lugar ito pong si David. At nung haharap sila sa mga kalaban nila ng mga Pilisteo, ang sabi po ng mga kawal na kasama ni David, dito po sa chapter 23 ng Samuel, verse 2, kaya siya ay sumangguni kay Yahweh, lalabanan po ba ang mga Pilisteyong ito? Sabi doon, oo, sagot ni Yahweh, labanan sila at ililigtas mo ang Keilah. Ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang ay takot na tayo. So kasama po dun si David, kaya tayo nagtatago dito sa Huda, paano natin malalabanan ang napakaraming Pilisteo. Tingnan po ninyo, dito po sa verse 14, si David ay nagtago sa ilang at maburol na lugar ng Ziph. Araw-araw, hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi itinulot ng Diyos na magkita sila. At dito po, kailangang encourage siya. Dito pong anak ni Saul na si Jonathan na kanyang malapit na kaibigan, palakasin ang kanyang loob. Dahil alam po ninyo, ito pong si David ay talagang pursigido na hanapin ni Saul para po ipapatay. Kaya makikita ho natin na halos mawalan siya ng pag-asa. Halos siya ay ma-depress sapagkat yun na lamang ang nababalita. Talagang sinusubaybayan ni Saul. Saan man pumunta, talagang hinahanap siya. Dumating nga po sa isang lugar na nung mabalitan, sabi ni Saul, tama-tama, nakukubkub ito, papalibutan. Hanggang doon po, nakatakas pa rin po itong si David. Hindi po tumitigil ito pong Saul. Pursigido, determinado na ito pong si David ay kanyang mapatay. Makikita ho natin po yun ang sitwasyon. Sabi, David was very emotional at this time and he was in depression or losing of hope until he decided to come to God in prayer. Yun po naman na maganda. Makikita po ninyo sa mga senaryo ng buhay po ni David na kapag siya ay halos maubusan na ng pag-asa, siya po ay nanginginig, siya po ay natatakot. Ang maganda kay David, siya po ay sumasangguni sa ating Panginoon. At ito po yung ating hayag na makikita sa chapter 143 ng Psalms. Tingnan po ninyo, dinggin mo o Yahweh ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Purihin ng Diyos. At makikita rin natin dito po sa verse 7, na wala na lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ikay magkukubli, baka ang hantungan, ako ay turing na malamig na bangkay, at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Verse 8,
Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipinagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. So, yun naman po ang napakaganda dito po kay David. Dumating sa sukdulan sa panahon ng kanyang sitwasyon na wala ng kakayahan. Ano po, kinikilala niya kapos ang kanyang karunungan. Siya ay nagtatago sa kanyang kalaban. Ano po, siya po ay pumupunta kung saan-saan. Pero ito po ang maganda, sa panahon na nararamdaman niya na siya po ay mawalan na ng pag-asa, naalala niya ang pinaka-the best na paraan para harapin ang ganitong sitwasyon ng napakabigat na karanasan sa buhay, at ito ay ang dumalangin sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. He reaches God through prayer. Inabot niya ang Panginoon sa magitan ng panalangin. At ito po ang encouragement po sa atin. Tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok, mga problema. Hindi po tayo libre, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan. Meron din tayo mga karanasan. Ano po, at kuminsan ay dumarating sa sitwasyon na wala na tayong pag-asa. Wala na tayong magawa sa ating pong kakayahan. Pero sa panalangin, meron po tayong magagawa sapagkat ang Diyos ay naririyan para duminig, para makinig sa atin pong pananalangin. Siya po ay umabot sa Panginoon sa magitan ng panalangin. At sa kanyang pananalangin, ang sabi po dito sa verse 5, araw na lumipas aking nagunita, naalala iyong ginawa. Sa iyong kabutihan ako'y namangha. Purihin ang Diyos. Sa ating pong pananalangin, ipaalala po sa atin ng salita ng Diyos yung mga kahangahangang ginawa ng mga nakaraan. Alam po ninyo sa mga Israelita, lagi pong bilin ng ating Panginoon ay huwag kakalimutan ang ginawa ng Diyos. Ano po, ituro po ito, ipaalala sa mga anak, sa mga apo, sa mga susunod na henerasyon, yung mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. At ito pong si David, alam niya yung kasaysayan ng maraming mga himala at ginawa ng ating Panginoon nung mga nakaraan sa kanyang mga ninuno at maging sa kanyang buhay. Ano po? Alam po niyo, isa sa pagtakas po ni David dito po kay Saul, ano po? Naghahanap siya ng sandata. Alam po ninyo, ang sabi, ano bang meron diyan? Ang naririto yung sandata na pinagpatay mo kay Goliath. O sabi, mabuti yan. Alam po niyo, yung sandata na yun ay isang paalala ng kahangahangang gawa ng Diyos. Biruin po ninyo, si Goliath ay sabi ng mga nag-aaral ng Biblia, ang kanyang taas ay most probably ay 9 feet and 6 inches. Bihasa sa labanan. Ano po? Sa pakikibaka, natakot ang mga kapatid ni David. Walang basta-basta mag-attempt para ito po ay harapin. Ito pong paulit-ulit na tungayaw, pagsigaw, paghamon. Ano po? Pero alam po ninyo, isang pastol ng tupa, isang pastol na tulad ni David na bago na kumbinsi, ito pong si Saul ay kanyang ipinatotoo yung gawa ng Diyos sa kanyang pag-aalaga sa tupa niya. Ano po, yung kahangahangang gawa ng Diyos kung papaano pinatay ang leon. Dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon at ang sabi, kahit ito pong si Goliath ay ibibigay ng Panginoon. Tingin po ni Goliath ay isang paslit, pero ang tingin po ni David kay Goliath ay napakaliit. Sapagkat, alam po ba ninyo, bakit ganon ang kanyang tingin? Sapagkat kinilala ni David ang pakikibakang yun ay hindi sa kanya, kundi sa Panginoon. Sapagkat hindi pwedeng ikumpara sa lakas ng tao ang kalakasan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, siya'y naparoon sa pangalan ng Panginoon. Siya'y lalaban sa kapangyarihan ng Panginoon, at alam natin ang istorya. So napakahalaga sa atin pong pananalangin, ipaalala sa atin yung mga dakilang gawa ng Diyos. Alam po ninyo, kapag inalala natin yung mga katugunan ng Panginoon na nakaraan, yung mga sitwasyon na wala ka nang magagawa, merong karamdaman, pero pinagaling ka ng ating Panginoon, di ba lumalakas ang ating pananampalataya?
Yung mga sitwasyon na hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng mga ganito, ganyan, yung provision, tayo'y gipit na gipit, pero all of the sudden ay may ginawang himala ang ating Panginoon. At kapag naalala mo yun, ikaw ay napapalakas. Remember what God had done in our lives. At ito ay mag-encourage sa atin para hindi mag-dwell dun po sa depression, hindi mag-dwell dun po sa kawalan ng pag-asa. At ikaw ay unti-unti na itaas, ibangon ng ating Panginoon. Alam po ninyo, pagkatapos ng lahat ng ito, ikaw ay nanalangin sa Panginoon, naalala mo yung dakilang gawa ng Diyos, what will happen? Tingnan po ninyo, obserbahan po natin. Dito po sa verse 8, meron pong expression, declaration of trust. Yung una ay nanalangin sa Panginoon, expression, panaghoy, lament ng kaniyang sitwasyon sapagkat siya po ay tinutugis ng kaniyang kaaway. Mayroong expression of trust dito po sa verse 8. Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipaggugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Naroon na po yung pagpapahayag ng tiwala. Nakita ho ninyo, pansinin po ninyo yung pagbabago. Pagkatapos po na manalangin, gunitain ang mga dakilang gawa ng Diyos, nagpahayag ng pagtitiwala sa Panginoon, ibig sabihin, may ginagawa ang Panginoon sa panahon ng isang tao ay nananalangin. Meron siyang mga binabago sa puso, sa isipan ng isa pong nasa gitna ng matinding pagsubok. Tingnan po ninyo, yung pong verses 3 and 4, makikita natin hanggang doon sa 7, kapahayagan ng kawalan ng pag-asa, inilintulad ang kaniyang sarili na nasa kadiliman na tulad ng isang bangkay, walang dahilang mabuhay, pero ano ang nangyari ng verses 9 and 10? What happened in verses 9 and 10? Iligtas mo ako sa mga kalaban. Ikaw lang, O Yahweh, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Narito po, verses 11 and 12. Ikaw ang nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka. Iligtas mo agad, iligtas mo ako sa mga bagabag, dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kaaway ko'y iyong lipulin, ang pagpapahirap sa akin wasakin, yamang ang lingkod mo ay iyong alipin. Nakikita ho natin, yung una, ang sabi, tinutugis ng kaaway, wala ng pag-asa, corner na po siya, wala na siyang magagawa. Katulad niya ay naruroon sa libingan, isang bangkay, walang reason na mabuhay. Alam po ninyo, may nangyari po. Along the way ng kanyang pananalangin, nakita niya yung direksyon ng Diyos, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung gabay ng Panginoon, yung kalikasan ng Panginoon, yung katangian ng Diyos. Ang kanyang kahabagan, ang kanyang pag-ibig, katapatan sa pangako, ang kanyang kapangyarihan na kayang lumupig ng kanyang kaaway. Pagkatapos po sa huli na i-declare yung tagumpay ng Panginoon, hindi sa kanyang lakas, kundi nakita niya hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Meron pong nangyayari kapag tayo ay tunay na lumapit sa ating Panginoon. Babaguhin niya ang sitwasyon ng ating puso, ng ating buhay, ng ating pananaw. Kung nag-umpisa tayo sa pananalangin na talagang tayo ay depressed, tayo po ay hopeless, nakikita natin ang sitwasyon, wala tayong magawa, kapos ang kakayahan ng iba, kapos ang kakayahan natin, manalangin lang po tayo. Lumapit lang po tayo sa Panginoon. At sigurado ako, habang ikay nananalangin, magpapahayag ang Diyos, patuloy ipapaalala sa iyo ang dakilang gawa sa iyong buhay. Dahil ako'y naniniwala, nung ikay nakakilala sa Panginoon, maraming ginawang kahangahangang gawa ang Diyos sa iyong buhay. At dito po, pinapalakas ka ng ating Panginoon.
hanggang sa yung unang declaration ng depression, ng kawalan ng pag-asa ay papalitan niya ng kapahayagan ng pagtitiwala, kapahayagan ng tagumpay ng Diyos, kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Bakit po? Kalooban ng Panginoon na tayo po ibangon, kalooban ng Panginoon tayo ay lumakad sa kagalakan at pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat hindi niya kalooban na tayo mag-dwell sa ating pong depression. Hindi kalooban na tayo mag-dwell doon po sa ating hopelessness, kawalan ng pag-asa. Hindi po kalooban niyo ng Panginoon. Salamat at merong pong way out sa depression. Meron pong daan palabas para tayo po ay makapagtagumpay. At salamat sa pangako ng kanyang salita. Hindi lamang para kay David, kundi para sa bawat isa sa atin na meron pong kanya-kanyang hinaharap na mahigpit na sitwasyon ng ating buhay. Yung mga bagay na wala tayong control, itiwala natin sa ating Panginoon at tayo po'y mapanatag sa kanyang mga pangako at sa kayang gawin sa ating mga buhay. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Naranasan po ni David na siya po ay nagtago. Hindi niya maharap ang kanyang kalaban. Lagi siyang hinahana para patayin. Totoo, siya po ay mandirigma pero naranasan niyang manginig sa takot. Pero sa tuwina na kapag dumarating ang punto, siya po ay nawawalan ng pag-asa. Alam niya ang sikreto kung paano po palakasin muli. Siya po ay nananalangin sa Panginoon. Meron pong hatid na kalakasan ang pananalangin. Merong hatid na direksyon ang pananalangin. Merong hatid na pagbabago na panloob sa ating buhay kung tayo ay mananalangin sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi po siya bumibigo. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, siya rin noon, siya rin ngayon, siya rin bukas, siya rin magpakailanman. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi kumukupas, hindi po lumilipas. Nananatili siyang makapangyarihan sa lahat at walang sino man, walang maipapantay sa kanyang magagawa. Nag-iisa po ang ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, if God is for us, who can be against us? Greater is He that is in me than he that is in the world. Mas makapangyarihan siyang nasa sa atin kaysa siya na nasa sanlibutan. Kapag ang Diyos ang kasama natin, walang hindi kayang pagtagumpayan. Purihin ang Diyos. Sa Panginoon tayo po ay may kasiguruhan. Sa Panginoon tayo po ay may katiyakan. Sa Panginoon tayo po ay may bagong kalakasan. Sa Panginoon tayo ay may tagumpay. Sa Panginoon tayo ay mayroong katiyakan ng kagalakan, ng tunay na kapayapaan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sa banggitan po ng atin pong pananalangin, ikaw at ako ay palakasin ng ating Panginoon. Nakita ho natin dito po sa mga pinag-aralan natin, naroon sa una ang declaration ng kawalan ng pag-asa. Ano't ano sa bandang huli, idineklara ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano po ang nangyari sa kalagitnaan? Nanalangin po si David sa Panginoon. Lumapit sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Mayroong nangyayari kapag tayo po ay tunay na nanalangin sa Panginoon. Huwag nating i-underestimate ang magagawa ng pananalangin. Nais ng kaaway, tayo po ay lumayo sa pananalangin. Pero alam ninyo ang Panginoon, nag-aanyaya palagi. Lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo sa Kanya. Tayo'y humanap, makakasumpong. Lagi tayong manalangin, ang sabi ng Biblia. Gusto ng kaaway, huwag tayong lumapit sa Panginoon para manatili tayo sa kalungkutan, manatili tayong bihag ng depresyon, bihag at nakakulong sa kawalan ng pag-asa. Yun ang nais ng kaaway. Pero once na tayo po ay manalangin, ipahayag sa iyo ng Diyos yung kanyang magagawa, yung kanyang kapangyarihan. Itaas ka ng Panginoon at ang iyong labi na nagsasabi ng kawalan ng pag-asa, yan ding labi na yan ang magsasabing, ikay punong-puno ng pag-asa
Dahil nakita mo ang kalikasan, ang katangian, ang kapangyarihan ng Diyos na manlilikha. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos na nagsugo kay Kristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang Panginoon na siyang nag-allow para hatiin ang dagat na pula. Ang Diyos na nagpakain sa mga Israelita, for 40 years, sa mga mahimalang mga kaparaanan, sa ilang nadako. Yang Diyos na yan, na lumikha ng langit at ng lupa, yan ang Diyos na kasama natin. Yan ang Diyos na dirinig ng atin pong mga daing at panalangin. Walang hindi magagawa ang ating Panginoon. Walang hindi mapapangyari ang ating Diyos. Nothing is impossible with God. All things are possible with Him. Yan po ang katotohanan. Yan po ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Walang mahirap sa ating Panginoon. Yung supernatural sa ating paningin ay natural lamang sa ating Diyos. Sa magitan ng kanyang salita, nagkakaroon po ng mga kamangha-manghang mga gawa. Yan ang Diyos na ating pinagtitiwalaan. Hindi lamang siya makaya, siya rin ay puno ng kagandahang loob. Siya ay Diyos na puno ng pag-ibig. Mahal ang bawat isa sa atin. Kaya nahihipo siya ng ating mga daing. At sino mang lumapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Sa kalakasang hatid nito sa bawat isa na alam ko po, meron pong kanya-kanyang hinaharap na mga problema at pagsubok sa buhay na dumarating sa punto na sila po ay kapos, dumating sa hangganan ng kanilang kalakasan at karunungan. Pero sa magitan ng iyong mga salita, muling napaalala, kay Kristo meron kaming pag-asa. Sa Panginoon, pwede kaming bumangon. Sa Panginoon, pwede po kami na mapalakas, magkaroon ng bagong pag-asa dahil ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Isa sa prayer request ni Ninong Ray ay ipanalangin po si Sam. At yun po ang ating gagawin. Tayo po ay manalangin para sa kanyang kagalingan. Si Kurt, atin pong ipanalangin. Hallelujah. At kayo rin po, kasama po sa panalangin. Kayo po, alam ko po, meron po kayong kanya-kanya na hinaharap. Mga pagsubok, mga problema. Na sa tingin ninyo ay ang hirap lampasan, ang hirap lusutan. Kabila, ay talagang daman-daman ninyo ang sobrang bigat ng inyong pong puso, ng inyong dibdib. At halos mawala ng pag-asa. Katulad ni David, nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon at meron po siyang magagawa. Kayo po, kasama po sa panalangin na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, kinikilala po namin na kayo po ay hindi nalilimitahan ng oras, hindi po kayo nalilimitahan ng lugar. Dahil kayo po ay nasa sa lahat ng dako, omnipresente po kayo. Kayo po ay nasa sa lahat ng dako at the same time. Purihin ka o Diyos, wala pong malayo sa iyo. Kayo po ay Diyos na makagagawa saan man naruroon ang bawat isa. Panginoon, kung papaanong kayo'y naririto, naroon ka din sa Amerika. Naroon ka din sa iba't ibang mga bansa. Amin pong idinadalangin ang iyong lingkod, si Sam. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na humipo, tumagpo ng kaniyang pangangailangang pisikal. Siya po'y may karamdaman na sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, dalangin namin na hayaang maranasan niya ang kapangyarihan ng pangalan ni Kristo, ang pangalan ng Panginoon. Let his body be touched by the Spirit of God, by your blood, sa magitan ng iyong dugo, Panginoon.
maranasan niya ang kagalingan na nagbubuhat sa inyo, ang walang bayad na kagalingan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat sapagkat sa oras na ito, pwede namin siyang itiwala sa iyo. Abutin siya sa oras na ito. Dalangin din namin si Kurt, yung bata na ito na merong karamdaman. Kami patuloy na nalangin ng himala para sa batang ito. Kayo po ang humipo. Kayo po ang gumawa ng himala sa kanyang buhay. In the name of Jesus. Maraming salamat at sa bawat isa na nakasubaybay ngayon, sila na nakakaranas ng kabigatan sa kanyang puso, mga problema, mga pagsubok, sa maraming area ng kanyang buhay na hindi niya halos alam kung ano ang gagawin. Palakasin mo siya, bigyan ng karunungan, at hayaang makita niya ang iyong direksyon at ang iyong kalakasan ay dumaloy, maranasan niya ang iyong katugunan. Maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang tumugon ng aming pangangailangan. Sa inyo po namin itinitiwala ang lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Salamat po sa gabing ito sapagkat tayo po ay malaya na bahagi ng salita ng Diyos at sinamahan din po ninyo sa ating pong pananalangin. Salamat po sa mga kapatid na nakasubaybay. Hayaan po ninyo na i-recognize ko kayo at babasahin ko po ayon po sa tala na ginawa ng aking kabiyak. Si Teacher Emmy, hello, at si Ate Siring, Sister Marie Chris, Sister Lucy, Minyang Bilen, Sister Mylene, at saka Brother Nani, di pa supil. Salamat sa mag-asawa na ito na sila po'y nakasubaybay. Si Ate Tonya, Sister Caris, si Acer, Francisco, si Brother Batusay, si Lovely, si Ma'am Lovely. Hello po, Ma'am Lovely. At si Adelia Barantes Aler, Aster Aler, hello po, sa taga-Pasig po sila. Si Felix Nahito, si Arlina Ranario, si Aisley, si Teacher Inces, Sister Mayet, Sister Eva Maria, si Brother Mel Lahara, Brother Eris, Brother Beto, Sister Mia Magsino, Brother Junior, Brother Jake, si Ninong Pastor Pipeng, hello po. Magandang gabi po, Ninong Pipeng. At si Pastora She, si Diosdado Dinglasan, Pastor Well, si Kuya Noel, si Pibong, Sister Malin, Ninang Pet, Sister Virgiline, si Sister Lenny Salaber, at si Ninong Ray, purihin ng Diyos, at si Sister Amy Calderon. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at dun po sa mga hindi nabanggit, maraming salamat po. Dalangin ko na kayo po'y napalakas sa salita ng Diyos. Tayo po ay muling nabuhayan ng loob sa kabila ng mabibigat at maraming mga pagsubok. May mga bagay talagang dumarating na hindi natin makontrol. Yun ang mga pagkakataon na ibinibigay natin sa Panginoon ang ating pagtitiwala. At salamat sapagkat laging naririyan ang Diyos para tayo ay tulungan, para tayo po ay samahan. Maraming salamat sapagkat alam niyo, hindi naman ipinangako ng Diyos ang buhay na walang problema. Imposible ho yun. Habang tayo nabubuhay, talagang naririyan ang problema. Mahirap po yung pigilan. Pero salamat, ang pangako niya, sasamahan tayo sa gitna ng problema. Purihin ang Diyos. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya tayo po'y magpakalakas sa kanyang salita, magdalanginan sa Panginoon. Idalangin din nyo kami. Kami ay manalangin para sa inyo at kami ay idalangin ninyo sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sapagkat laging mabuti ang ating Panginoon. Muli po, isang pinagpalang gabi po ng pananalangin sa ating lahat. God
Bless you all.